Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mapag-irog na Diyos natin, bayan, magsiyawid na bayan, ilagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawaran mo ang paring si San Camilo ng natatanging kagandahang loob mo para lingapin at pagmalasakitan ang mga may sakit. Pakundangan sa kanyang kagitingan, padaluyin mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig upang mapaglingkuran ka namin sa katauhan ng aming mga kapatid at sa sandali ng aming pagpanaw. Kami makaharap sa iyo ng may matatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yun, ang Ehipto ay nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo sa lakay ng ating mga kaaway at umanib pa sila
sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababaksik na tagapagasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, lungsod na tigalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinikil lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kahit sila'y kinapupuutan at kinatatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Inuutos naman ng Paraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at bayan lamang mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayon tanong? Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di pumanig, nung kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilun ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaring kami nooy natangay na yung agos, na anod sa karagatan, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nating ibon sa bitak ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya na ang bitak ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sapon magmula, pagkat itong lupa'y langit tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ng anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babaeng nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko,
Tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Camilo de Lelis. Si San Camilo de Lelis po ang patron ng mga may sakit, ng mga may karamdaman, ng mga nurses and healthcare workers. Kapag po kapistahan ng isang santo, hindi lamang ang kanyang buhay ang ating binabalikan. Ngunit tinitingnan din po natin kung ano ba ang makukuha natin sa kanyang buhay. Ano ba ang pwede nating i-apply sa pang-araw-araw nating pamumuhay? At sa gabing ito po, bibigyan ko po kayo ng 2 puntong pagninilay. Una, ang mukha ng may sakit. Pangalawa, ang magpatotoo sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo. Ano nga ba ang totoong mukha ng may sakit? Bago po si San Camilo naging isang santo, siya po ay isang sundalong binabayaran, a mercenary, a soldier of fortune. Matigas din po ang kanyang ulo, lasinggero, subalit nagkaroon siya ng sugat sa paa na hindi gumagaling, an incurable wound. At itong sugat po na sa paa niya ay nagdala sa kanya sa hospital. Itong sugat na ito ang tumawag, ang nagtulak kay San Camilo para makilala ang Diyos. At ito po ang nangyari. Sa ospital, nakita ni San Camilo ang mukha ng mga may sakit. Sila ang mukhang tinalikuran, ang mukhang pinandidirihan, ang mukhang basura, ang walang nag-aalaga. Kahit po sa kamatayan nila, walang gustong umakay sa kanila. At dito po binago ni San Camilo ang mukha ng mga may karamdaman, na ang mga may sakit ay hindi lamang po isang basura na basta-basta mo na lang itapon. Ang mga may sakit ay tao din. Ang mga may sakit ay mukha ni Kristo. Binago niya po ang pagtingin o ang mukha ng mga may sakit. At sinasabi niya na babaguhin ko rin ang paraan ng pag-aalaga sa mga may sakit. Alagaan ninyo ang mga may sakit ng may respeto, may dignidad at may pagmamahal. Yan po ang nais o ginawa ni San Camilo. Tingnan natin ang mga may sakit bilang taong karapat-dapat ng ating pagmamahal, ng ating pag-aalaga. Sabi nga po ni San Camilo, alagaan ninyo ang mga may sakit na parang isang inang nag-aalaga ng nag-iisa niyang anak na may sakit. Kayo ho ba, naaranasan nyo na alagaan kanyo ng inyong mga inay, ng inyong mga nanay? Ano ba ang pakiramdam kapag ikaw ay inaalagaan ng iyong ina? Di ho ba ang ina, kapag mag-alaga ng kanyang anak, ibinibigay niya ang kanyang sarili? Minsan nga hindi na natutulog ang isang ina. Gusto niya yakap-yakap ang kanyang anak. Kahit alam niyang mahahawaan siya, aalagaan pa rin niya ang kanyang anak. At dito po sinasabi ni San Camilo na kayo din, alagaan ninyo ang mga may sakit na parang isang anak ninyo. Isang taong malapit sa inyo. Ang may sakit ay hindi lamang po mukha ng pagdurusa. Sila din po ay mukha ng biyaya. Biyaya kung saan po naroon ang Panginoong Hesukristo, kung nasaan ang presensya ni Kristo. Kaya nga ang unang hamon sa atin, kapag ba nakakita ka ng may sakit, nakita mo ang mukha ng may sakit, ano ba ang iyong nakikita? Isang pabigat, isang parusa, o isang biyaya? Kayo po ngayon na nanonood, kayo po ngayon na nakikinig,
Tingnan niyo po ang inyong mga katabi, tingnan niyo po ang inyong pamilya. Kapag sila ay nakakaramdam, kapag sila ay may sakit, sila ba ay nakikita ninyong isang pabigat sa inyo o isang taong nagbibigay sa inyo ng biyaya para mas lalo po kayong mapalapit sa Diyos? Ang mukha ng may sakit. Pangalawa, magpatotoo sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo. Narinig po natin sa Ebanghelyo ang matinding hamon ni Jesus. Sabi niya, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sa unang tingin po, masasabi natin o sinasabi ng karamihan na isa po itong babala ni Kristo na sa pagsunod natin sa Kanya, humanda ka. Dahil maraming hamon, maraming pagsubok, minsan pa makakaranas ka ng maraming kabiguan. Subalit kung titingnan po natin sa mas malalim na pag-unawa, ito ay isang pagkakataon, an opportunity for us. Isang pagkakataon para magpatotoo sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. Hindi lamang ito isang babala, bagkus isang pag-ako na ang bawat isa ay may responsibilidad na ipamalas ang kanyang walang humpay na presensya sa ibang tao. Kung halimbawa, bato ang puso ng iyong kapwa, siguro ikaw yung taong magpapakita kung papaano ba magmahal. At ganun din ang ginawa ni San Camilo. Nagpatotoo siya sa walang humpay na pag-ibig ni Kristo sa mga may sakit. Kahit po siya ay nagkasakit, kahit itinuring siya na baliw sa pagsisilbi sa mga may sakit, kahit walang naniniwala sa Kanya, pinatunayan niyang totoo ang pagmamahal ni Kristo sa mga may sakit. Mga kapatid, tayo din po ngayong araw ay inahamon na maging daluyan ng pag-ibig at kagalingan ng mga may karamdaman. Sinasabi ko nga po parati, wala naman tayong power, wala naman tayong kapangyarihan, na kapag hinawakan natin yung pasyente o may sakit, tanan, gagaling na siya. Wala po tayong ganon. Pero ano po ang meron tayo? The power of presence. Ang kapangyarihang niya na ikaw lamang ang makakapagbigay sa may sakit. Yun bang nandyan ka kapag yung isang tao kailangan ng kausap? Kapag ba yung isang tao na nag-iisa kailangan ng iyong presensya, ikaw ang nagiging sandalan, ikaw ang iniiyakan, ikaw ang nakikitang pag-asa. Na kahit sinasabi nilang ako'y napapagod na, nandyan ang iyong presensya, ibinibigay mo sa Kanya. At sa iyong presensya, ikaw ang tanging mapaghuhugutan ng lakas, kagalingan at pag-asa. Mayroon pong isang pag-aaral sa Harvard Medical School na ginawa noong May of 2024. It said that a patient treated by doctors with higher empathy, like those who listen well, treated them with warmth and care, experienced less pain, faster recovery, and better quality of life than those who did not. In fact, the study concluded that empathy in care had more impact than some medications. Para pong sinasabi sa atin, mas mabilis ang pagaling kung may kasamang pagmamahal, presensya at pag-ibig, lalong-lalo na sa pag-aalaga. Ito po nawa ang maging dasal natin sa gabing ito, sa pagdiriwang natin sa kapistahan ni San Camilo de Lelis, patron ng mga may sakit. Ang hamon po sa atin naway maging katulad ng isang ina kung papaano mag-alaga sa may sakit. At naway magpatotoo tayo sa pag-ibig ni Kristo sa pagkakataong ibinibigay natin ang ating presensya, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan ng ating oras, pagkakataon at pag-ibig.
San Camilo de Lelis, ipanalangin mo kami. Kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo, naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Sa bawat panalangin ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naniligalig at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo, at ipagadya-nawa ang sangkatauhan sa kaharasan, kasakiman at pag-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibakas sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig
ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Antonio Asrelita, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, si San Camilo de Lelis, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Cordero ng Diyos na nag
kasalanan ng mundo. Alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis. Sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay San Camilo de Lelis, na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod. Kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. San Camilo de Lelis, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kagalingan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.